Kahit kailan daw, hindi naging mali ang magmahal. Pero paano kung ang pag-ibig mo para sa isang tao ang sisira sa relasyon mo sa pamilya mo? Tama pa rin ba ang pag-ibig kung may maapakan ito? Dear Amihan Stories presents My Sister's Billionaire, written by Jasmine Jail. Magsilabas na nga kayo rito, mga wala kayong kwenta. Buliyaw ni Benson sa isa sa mga driver niya at dalawang pahinante na agad din namang kumilos at lumabas mula sa kanyang opisina dahil sa takot sa kanya. Katatapos lang niyang sermonan ng mga ito dahil sa aksidenteng kinasangkutan. Nakabangga kasi at kailangan niya magbayad ng malaking halaga. Bukod pa ron, ay siyang magbabayad ng mga gastos sa pagpapa-ospital ng biktima. Wala namang nasawi sa aksidente at hindi naman gaanong malala ang sinapit ng biktima na isang jeepney driver. Kumusta bro? Balita ko may problema na naman dito sa logistics company natin. High blood ka na naman daw at pinagsisigawan ng mga tao mo. Bahagya siya nagulat na marinig ang boses ng kapatid niyang si Vincent. Hindi napansin na pumasok ito sa kanyang opisina at kasalukuyan na nakaupo sa harap niya. Ano bang ginagawa mo rito, Kuya Vincent? Ang pagkakaalam ko kasi matagal mo nang tinurn over sa akin tong kumpanya at ako nang may full authority sa pagpapatakbo nito. Imbes ay sagot niya habang wala pa rin nagbabago sa kanyang ekspresyon. Nandun pa rin ang pagkainis na kanina'y nararamdaman niya para sa mga tauhan. Pati ba naman sa akin magagalit ka? Reklamo nito. Hoy, kapatid mo ko at katuwang sa pagpapatakbo nitong Vin and Ven Logistics. Pasensya ka na kuya, mainit lang talaga kasi ang ulo ko. Aga-aga kasi problema agad ang sumasalubong sa akin. Wika niya at pagkatapos ay huminga siya ng malalim, pilit kinakalman sarili. Ano nga pala sa mo at bigla ka napadalo dito sa office ko? Wala naman, nag-aalala kasi ako sa'yo kaya pinuntahan kita. Buti ka pa Kuya Vincent, ang dami mong bakanting oras. Mukhang hindi ka stress sa negosyong pinapatakbo mo. Hindi pa nakakasagot ang kapatid niya nang dumating ang isa pa niyang kapatid na babaeng si Valerie at dire-diretso itong lumapit sa kanya, tanga na nag-aalala nitong ekspresyon. Okay ka lang ba Kuya Benson? Yayakap pa sana ito sa kanya pero agad siyang umiwas at lumayo pa ng bahagya rito. Bakit kayo nandito? At bakit alalang-alala kayo sa akin na para bang may nangyaring masama? Kunot noo at naguguluhan niyang tanong. Akala mo hindi namin alam Kuya Benson, masangkot ka sa isang road rage nung isang araw. Si Valerie ang sumagot sa kanya. Oo, Benson. Agad naman sang-ayon ni Vincent. Naisip namin na baka kailangan mo na makakausap. Baka kasi masyado man sineseryoso ang pagiging CEO ng Vin and Ven Logistics. Kaya nakakalimutan mo na yung sarili na hindi mo naisipang magliwaliw man lang. Natahimik siya at napaupo na lang ulit matapos mapagtanto ang tungkol sa gulong na sangkutan niya. Ang totoo ay nakalimutan na niya ang tungkol sa bagay na yun dahil tutok na tutok siya sa pag-aasikaso ng kanyang negosyo. Naalarma na kami sa pagiging mainti ng ulo mo, Kuya Benson. Naisip ko nga, baka may problema ka na sa mental health. Ano kaya kung magpatingin ka sa psychiatrist? Pagbibigay ni Valerie ng suwestyon. What? Pabuliyaw niya sagot. Anong akala niyo sa akin? Baliw? Baliw agad? Porket pagpapatingin sa isang sasagot pa sana si Valerie. Pero nagsalita na agad siya, kaya hindi na nito naituloy ang sinasabi. Kung ang inaalala niyo ay ang road rage na nasangkutan ko, huwag niyo nang isipin yun. Wala naman yun nawala na nga sa isip ko. Kung hindi niyo lang binanggit ngayon, hindi ko na maalala na nangyari yun. Anong wala lang yun, ha? Agad na umangal si Vincent at napatayo pa ito habang nagsasalita. Kinalimutan mo nga agad ang nangyari Kuya Benson kaya hindi mo alam na dinimanda ka na ng may-ari ng kotse yung binangga mo. Ani Valerie. Dinimanda ako ng sira ulo na yun? Sambit niya. Oo, Benson. At hindi basta-bastang pamilya ng taong yun. Kaya sigurado may kalalagyan ka kapag hindi tayo nakipag-usap sa kampo nila. Ani Vincent. Di, bayaran natin ang damage. Makipag-ayos tayo sa kanila. Madali lang namang resolbad ang problemang yan Hindi nga ganun kadali yun, Benson. Walang kinalaman ng pera sa usaping to. At sa attitude mong taglay, sa tingin mo ba magkakaroon ng magandang usapan? Baka nga manunto ka pa sa sobrang pagkamainitin ng ulo mo. Dagdag kaso pa yung laban sa'yo. Hindi siya nakasagot dahil may punto naman talaga ang sinabi ni Vincent. Madalas ay hindi niya nakokontrol ang galit niya.
At kapag nakaharap niya ulit ang lalaki na kaalitan niya sa kalsada, ay baka mamura niya ng ulit yon. Kami na lang muna ni Valerie ang harap sa kanila at makikipag-usap. Kami na mag-ayos ang gulong pinasok mo. Sinasabi ko sa'yo, Benson, hindi ito biro. Maaaring ikasira ng pamilya natin ang gusot na to kapag hindi agad naayos. Patuloy ni Vincent. Sige, kayo na bahala. Papor pa nga sa akin kung kayo nang mag-aasikaso. Sagot niya. Pero syempre, may condition, Benson. Hindi naman pwedeng basta lang kami gagalaw. Samantalang ikaw walang ginagawa. At ano namang condition mo, kuya? Magpatingin ka sa psychiatrist. Kailangang maayos din kung ano man ang problema sa'yo para hindi na ito maulit pa. Yan ang condition ko. Seryoso at matigas ang boses na sagot ni Vincent. No way! Hindi ako baliw kaya hindi ako magpapatingin sa kahit na sinong psychiatrist. Marin yan tanggi. Kailangan mo sumunod, Benson, or else. Or else what, kuya? Hindi niyo na ako tutulungan? Wala problema. Kaya ko namang ayusin ang mag-isang gusot na yan eh. Sumabad na agad siya kahit hindi pa tapos magsalita ang kapatid niya. At anong gagawin mo? Dadaanin na naman sa init ng ulo. E di mas lalo lumaki ang problema. Tumas na bahagya ang boses ni Vincent. Wait lang mga kuya, chill lang kayo. Hindi niyo naman kailangan magtalo eh. Agad na namagitan si Valerie at pilit naman niyang kinalma ang sarili at naupo. Kuya Vincent, pumunta tayo rito para tulungan si Kuya Benson, di ba? Bading ni Valerie sa nakatatandang kapatid. Ikaw, Valerie, ano nasa isip mo na pwede natin gawin? Tanong ni Vincent dito. What if makipag-blind date na lang si Kuya Benson? Malay natin, babae pala makakapagpabago ng ugali niya. Suwestyon ni Valerie na parang kinikilig pa. What kind of nonsense is that, Valerie? Angal niya habang si Vincent naman ay napapailing na para bang hindi rin sang-ayon sa sinabi ng kapatid nila. Ikaw, Kuya Benson, anong gusto mo? Magpatingin sa psychiatrist o makipag-blind date? Patuloy ni Valerie habang nakatingin sa kanya. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Si Vincent naman ay tila ba sumang-ayon na rin sa ideyang yun ni Valerie dahil seryoso itong nakatitig sa kanya at naghihintay ng kanyang sagot. Sige, makikipag-blind date na lang ako. Kesa naman magpating sa isang psychiatrist, hindi naman ako baliw. Kalaunan ay sagot niya. Very good. Nice decision, Kuya Benson. Malapad ang ngiting wika ni Valerie. Kuya Vincent, simulan mo nang ayusin ang gusot na pinasok niya at ako nang bahala maghanap ng perfect match para sa kanya. Sigurado ko na mag-work to Ani Vincent kay Valerie. Akong bahala, kuya. Sigurado ako na magiging effective to. Matapos nila magkasundo ay umalis na ang dalawa. Pagkuway, nagpakawala siya ng malalim na hininga at nagsimula ng magbuklat ng mga reports na kailangan niyang tingnan. Hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Valerie. May nakita na raw itong babae na naghahanap din na makaka-blind date, si Maricar Aguas. Agad siyang pumayat at hindi nagdalawang isip na sumipot sa araw ng pagkikita nila ng babae. Pagdating ng weekend ng linggong yon, ay natuloy ang blind date nila ni Maricar. Hi, ikaw ba si Maricar Aguas? Yes, ako nga. Agad itong sagot matapos siyang lingunin at ngumiti na malapad. At ikaw si Benson Banal, tama ba? Hindi siya sumagot at naupo lang sa katapat nitong upuan. Pagkatapos ay nagtawag siya ng waiter at nagsimula na silang umorder. Maganda naman ang babaeng kaharap niya pero parang wala siyang nararamdamang spark sa pagitan nila. Parang hindi sila compatible sa isa't isa. Pero dahil sa gusto rin naman niyang mabago ang kanyang sarili at nagtitiwala naman siya sa kapatid niyang si Valerie, ay pangangatawan niya ang date na yon. Ngayong, nagkakilala na tayo at naikwento na rin natin sa isa't isang ilang detalye ng buhay natin. Ano ang susunod? Seryosong tanong niya matapos sila magkwentuhan ng konti. Ikaw, ano bang gusto mo? Sa halip ay tanong din ito habang nakangiti. Ano nga ba? Nag-isip muna siya sandali bago nagpatuloy sa pagsasalita. Gusto mo mag-set na tayo ng kasal? Kasal? Gulat na tanong ni Maricar, halatang hindi inaasahan ang narinig mula sa kanya. Doon din naman ang punta natin, di ba? Ba't pa natin patatagalin? Seryoso ka ba talaga sa sinasabi mo? Mukha ba ako nagbibiro? Hindi lang kasi ako makapaniwala. First time pa lang nating magkita ngayon tapos... Teka, ayaw mo ba magpakasal sa akin? Hindi ba ako okay sa tingin mo? Hindi naman sa ganon. Agad na sagot ng babae.
Para nag-alala ito na baka biglang magbago ang isip niya. Gustong-gusto ko nga eh. Sino bang ayaw sa'yo? Gwapo't matalino na, sobrang successful pa sa buhay. Napangisi siya ng bahagya dahil sa mga papuring narinig niya mula rito. Hindi mo pa ako kilala ng lubusan, kaya nasasabi mo yan ngayon. Aniya sa mahinang boses pero sigurado naman siya na narinig yun ng babae. Wala naman ako nakikitang mali sa'yo, kaya sigurado ako na magiging maayos ang pagsasama natin kapag mag-asawa na tayo. Yun naman pala eh. E di magpakasal na tayo. Mag-set na tayo ng date para makapag-prepare na tayo. Hindi naman ako tutol sa gusto mong mangyari, kaya lang. Kaya lang may gusto ko pa pang iba. Sabihin mo lang sa akin at makikinig ako. Parang pangit naman kasi kung kasal agad, hindi ba pwedeng mamanikan ka muna? Tila nahihiyang sabi nito. Mamanikan? Ano yun? Medyo naguguluhang tanong niya. Mamanikan, parang engagement, ganun. Sagot nito. May tradisyon sa probinsya namin. Bago ang kasal, kailangan muna magpakilala ng lalaki sa buong pamilya ng babae. Yun lang ba? Walang problema sa akin. Pwede akong sumama sa'yo pagkatapos natin dito. Magpapakilala ako sa buong pamilya mo at sasabihin sa kanilang intention kung pakasalan ka. Talaga? Gagawin mo yon? Gumuhit ang abot-tay ng ngiti sa mukha ni Maricar. Kaya lang, nasa probinsya lahat ng kamag-anak ko, mga magulang at kapatid na babae. Wala nang problema. Mabiyahe tayo patungong probinsya. Pabor din naman sa akin kasi matagal na ako hindi nakakalanghap na sariwang hangin. Kasama rin pala sa tradisyon namin na kailangan tumulong ng lalaki sa mga gawain sa bahay ng babae, katulad ng pagigib ng tubig, pagsibak ng kahoy na panggatong at pagbungkal ng lupang taniman. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Seryoso bang kailangan niyang gawin ang mga bagay na yon? Iyon ang tanong na agad na pumasok sa isip niya. Hindi niya lang inilabas dahil baka ma-offend ang babaeng nasa harap niya. Actually, wala nang gumagawa ng mga bagay na yun ngayon. Moderno na kasi. Sige, susubukan kong gawin ang mga bagay na yun. Pero hindi ko may papangako. Putol niya rito. Kailangan ko rin bang mag-stay sa inyo na ilang araw? Much better yun, di ba? Makikilala niyo talaga ako ng lubusan. Magkakaroon ka pa ng panahon para muling pag-isipan ng desisyon mo. Malawak ang farm namin sa probinsya. Pwede ka mag-stay doon kahit gaano pa katagal. Magkahalong emosyon ang nakikita niya sa ekspresyon ng babaeng kaharap. Parang hindi pa rin ito makapaniwala na seryoso talaga siya sa mga sinabi niya. O sige, kakausapin ko muna mga kapatid ko. Kapag pumayag sila na asikasuhin muna ang pagpapalakad sa negosyo ang hawak ko, pwede akong mag-stay sa farm niyo ng 2 to 3 weeks. Sapat na siguro yun para makilala niyo ako ng lubusan. Pati ang mga pangit kong katangian ay sigurado makikita niyo. Seryoso ka ba talaga dyan sa mga sinasabi mo? Baka paasahin mo lang ako. Hindi uso sa akin na magbiro. Palagi ako seryoso sa kahit anong bagay. Ako hindi ka prepared. Ngayon pa lang, sinasabihan na kita na maganda na. Kahit wala siyang nararamdamang kakaiba para sa babae, itutuloy pa rin niya na pag-usapan nila. Gusto niya rin talagang tulungan ng kanyang sarili at mabago ang pagiging bugnutin niya at mainitin ng ulo. Agad din pumayag ang kapatid niyang si Vincent na sikasuhin muna ang logistics company habang wala siya. Tuwang-tuwa pa nga ito sa naging desisyon niya at ganon din si Valerie. Nagpresenta pa nga mga ito na samahan siya at ihatid sa farm na pag-aari ng pamilya ni Maricar Aguas. Ngunit sa araw ng pag-alis sana nila ay bigla nalang tumawag ang babae at isang malungkot na balita ang sinabi sa kanya. Pasensya na, Venson. May bigla na akong lakad kaya hindi kita masasamahan sa probinsya namin ngayon. Kailangan ko sumama sa amo ko sa Italy dahil akong sekretarya niya. Kapag hindi naman kasi ako sumama, baka matanggal ako sa trabaho at mapalitan. Puno ng pag-aalalang sabi nito na nasa kabilang linya. Ganun ba? Tipid na sagot niya. Pero pwede ka naman tumuloy doon kung okay lang sa'yo. Nandun naman ang mga magulang ko at kapatid na babae. Sa katunayan nga, naghihintay na sila sa'yo. Pero kung ayaw mo, okay lang naman. Hintayin mo na lang siguro ako makabalik. Patuloy ni Maricar. Magtatagal ba kayo sa Italy? Tanong niya. Hindi naman, mga 3 to 5 days lang naman daw kami doon. Hindi muna siya nagsalita. Sa halip ay lumingon siya sa mga kapatid. Naka-loudspeaker ang cellphone niya kaya narinig ng mga ito ang sinabi ni Maricar. Nagkibit-balikat lang ang mga ito. O sige, tutuloy na kami sa farm niya sa probinsya. Doon na lang kita hihintayin. Seryosong wika niya at agad niyang narinig ang masayang ekspresyon ng babae na nasa kabilang linya. Maraming salamat sa pag-intindi ha, at pasensya na talaga.
Promise, babawi ako sa'yo pagbalik ko. Bakas pa rin ang tuwa sa boses ni Maricar habang nagsasalita. Okay lang, hindi naman yung maiwasan sa trabaho. Basta kapag naging mag-asawa na tayo, sa kumpanya ko na ikaw papasok. Pwede rin huwag ka na magtrabaho at maging full-time wife ka na lang. Mas lalo pa natuwa at kinilig ang babae. Maging ang dalawa niyang kapatid ay napareact din. Ngumiti rin siya at pagkuway, nagpaalam na sa kanya ang babae. Alam mo, Benson, kung lagi ka sanang ganyan, wala tayong magiging problema. Wika ni Vincent matapos niyang ibaba ang kanyang cellphone. Sana nga kuya, ituloy-tuloy mo ng pagiging palangiti mo at ang ginagawang pagpapakilig kay Ate Maricar. Si Valerie naman na nagsalita. Mukhang effective nga naisip mo, Val, na maghanap ng babaeng mapapangasawa nitong si Benson ah. Ngayon pa lang, nakikita ko na malaki ang maitutulong ng Maricar sa kanya. May halong panunuksong sabi ni Vincent. Mas lalo na itong gagawin niyang pagbabakasyon sa probinsya. Malaki ang maitutulong nito sa kanya. Super din niya kasi marelax ang isip at malayo muna sa stress sa trabaho. Kung pwede nga, 1 month siya magstay dun sa farm ng pamilya ni Ate Maricar eh. Dugtong ni Valerie. Kung akong tatanungin, okay na sa akin. Kung makakatulong naman kay Benson ay 100% na susuporta ako. Agad na sagot ni Vincent. Pagkuway, sabay ang mga itong napatingin sa kanya na tila ba naghihintay na reaksyon mula sa kanya. Tignan na lang natin. Depende pa rin kasi sa sitwasyon. Paano pala kung hindi ko makakasundo yung pamilya niya ron sa probinsya? Seryosong sagot niya sa mga ito at hindi naman ang ulit pa mga kapatid niya. Samantala, abala si Margie sa pagpapakain ng mga alaga nilang baboy nang marinig ang malakas sa pagtawag ng kanyang ina. Hindi niya yon pinansin sa una, hanggang sa marinig na papalapit na ito sa kinaroroonan niya. Ano na naman hubang iuutos niyo sa akin? Hindi pa nga ako tapos magpakain nitong mga baboy. May timbre ng pagkainis sa boses ni Margie matapos harapin ng ina. Ano ka ba naman, Margie? Hindi pa nga ako nagsasalita, nagre-reklamo ka na. Agad na umalma ang kanyang ina. Tumawag ang Ate Maricar mo. Babiyahe raw siya patungong Italy ngayon kasama ang amo niya. Oh, ano naman po ngayon? Hindi niya naman siguro tayo isasama. Huwag kang pilosopo. Patapusin mo muna ako magsalita. Tumigil muna ang kanyang ina sa pagsasalita. Pagkatapos ay huminga muna bago nagpatuloy. Aalis nga siya at pupuntang ibang bansa. Ang problema, darating ang fiancé niya rito sa farm natin. Mag-i-stay raw dito ng 3 linggo. Kaya kailangan natin mag-ayos dito. Isang kwarto linisan mo tapos mag-general cleaning tayo. Hindi tayo pwedeng mapahiya dahil mayaman ng fiancé ng ate mo. Ano? Gulat na saad niya. Si ate may fiancé na? Oo, Margie. At papunta na raw dito ang lalaki kaya mag-asikaso ka na. Paanong? Halos hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang narinig. Wala naman kasing nababanggit ang kapatid niya. Kahit nga boyfriend ay wala ito. Napapaisip tuloy siya na baka pinaprank lang sila ng kanyang kapatid. Mahabang istorya daw, Margie. Saka na lang daw niya ipapaliwanag pag-uwi niya rito. Sa ngayon, dapat ating gawin ay mag-ayos sa loob ng bahay at linisan tong buong bakuran. Kaya kung ganitong abutan na lalaki mapapangasawa ng ate mo. Hindi na siya nakapagreklamo pa at sumunod na lang sa ina. Matapos ang halos 2 oras sa paglilinis, ay napahiga na lang siya sa sofa dahil sa pagod. Nagsisimula pa lang siya mag-unat ng kanyang mga braso at binti nang tapikin siya ng malakas ang ina sa hita. Bumangon ka nga dyan, Margie! Nandiyan ang fiancé ng kapatid mo! Nagmamadali nitong sabi na medyo natataranta pa. Nasaan na ba ang tatay mo? Tawagin mo nga! Sabihin mo, sasalubungin natin na magiging manugang niya. Nagmamadaling lumabas ang kanyang ina. Iyon ay dahil may pumarada ng sasakyan sa tapat ng bahay nila. At malamang, iyon ang lalaking hinihintay nila. Siya naman ay dali-dali lang tinawag ang ama na nasa kanilang babuyan. Nakikipag-usap ng kanyang ina sa mga bisitang 2 lalaki at 1 babae nang lumapit siya sa kasamang ama. Ito ang isa ko pang anak si Margie at ito naman ang asawa ko si Ramon. Matapos silang ipakilala ng kanyang ina sa mga bisita ay agad na inilahad ng isang lalaki ang kamay nito sa kanilang mag-ama. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Vincent at ito namang... Ikaw bang fiancé ng ate ko? Agad siya nagtanong at hindi na hinintay pa na matapos ng lalaki sa sinasabi nito. Hindi ako. Agad ding sumagot ng lalaki. Ang kapatid kong si Benson ang fiancé ng kapatid mo at siya mag-i-stay rito sa farm nyo. Sinamahan lang namin siya. Maya-maya babalik din kami sa Manila ni Valerie.
Napatango-tango siya at sumuliyap sa lalaking binanggit ito. Napanguso na lang siya na mapansin na parang suplado at maarte ang lalaking mapapangasawa ng kapatid niya. Ni hindi ito nakipagkamay sa kanya kahit na sa kanyang ama. Suplado ba siya o masama lang talagang ugali? Bulong niya sa sarili. Pagkuway, nagsalubong ang kanilang mga tingin. Guwapo ito, cute ang mga mata, matangos ang ilong, at mapupula ang mga labi. No wonder na nagustuhan agad ito ng kapatid niya at para bang ayaw ng pakawalan pa. Pero bukod doon ay may mga nasa-sense din siyang hindi maganda sa pagkatao nito. Parang masama ang ugali. Ay pumasok na muna kayo sa loob at maghahanda ko na makakain niyo. Napukaw ang atensyon niya na magsalita ang kanyang ina. Huwag na po kayo mag-abala, ma'am. Dumaan na po kami kanina sa fast food restaurant at kumain. At saka babalik na rin kami ni Valerie sa Manila. Si Vincent ang sumagot. Sigurado ba kayo? Opo, ma'am. May mga trabaho pa po kasi kami naghihintay sa amin sa Manila. Sinamahan lang talaga namin si Kuya Benson dito. And at the same time, gusto rin namin makita kung anong klaseng place to. Ang babaeng nagangalang Valerie naman na nagsalita. Kung ang inaalala nyo ay ang seguridad dito, kung tahimik ba o magulo, kayo mag-alala dahil 100% na safe dito sa lugar namin. Siya naman ang sumagot. Oo, pansin ko nga. Agad na sang-ayon ni Vincent. Subalit si Benson na siyang fiancé ng kapatid niya ay mukhang hindi komportable. Halos hindi ito matigil sa paglibot ng tingin sa buong bakuran nila. Hindi na po kami magtatagal ni Valerie. Kayo na pong bahala kay Benson. Pagkuway, formal na nagpaalam si Vincent. Hindi na rin naman ito pinigilan pa ng kanyang ina. Pagkatapos ay humarap na magkapatid kay Benson. Sige bro, maiwan ka na namin dito ha. Pagpapaalam ni Vincent. Umayos ka kuya ha, tandaan mo wala na tong atrasan. Sabi naman ni Valerie at pagkatapos ay yumakap ito sa kapatid. Hindi nagtagal at pumasok na ang dalawa sa kotse. Nang makaalis ng sasakyan ay bumaling ng muli si Benson sa kanila. Tuloy ka sa loob iho, o gusto mo ba maglibot-libot muna? Tanong ng kanyang ina sa lalaki. Ipasok ko na po muna itong mga gamit ko sa loob, tapos maglalakad-lakad ako dito sa farm nyo. Magalang naman sagot ni Benson, pero bakit parang hindi niya nagustuhan ng timbre ng boses nito? O sige Margie, samahan mo siya sa magiging kwarto niya, tapos samahan mo na rin sa paglalakad-lakad. Ilibot mo siya rito sa buong lupain natin. Utos ng kanyang ina. Teka, bakit ako? Sige na, huwag ka na magreklamo. Maghahanda kasi ako ng lulutuin para sa hapunan natin mamaya. Magrereklamo pa sana siya pero tumalikod ng kanyang ina at nagsimulang maglakad patungo sa loob ng bahay. Halika na. Medyo padabog niyang wika, kasabay ng paghakbang niya patungo sa loob ng bahay. Tahimik lang ding sumunod ang lalaki at nang makarating na sila sa kwartong gagamitin ito, ay iniwanan niya ito at nagtungo siya sa sala. Doon na lang niya ito hinintay. Sigurado ka pa talaga na gusto mong libutin tong buong lupain namin? Tanong niya na dumating ang lalaki at agad naman itong sumagot ng oo. Wala namang espesyal dito eh. Pabulong niyang wika habang nagsasalita na sila maglakad. Habang inililibot niya ang lalaki sa kanilang lupain, ay parang nakikita niya ang pagkadismaya sa ekspresyon nito. Kung bilyonaryo nga ito, ay malamang na nagsisisi na ito sa pagpili sa kanyang kapatid na ang pamilya ay namumuhay lang ng simple sa probinsyang yon. Ito na ba yung farm nyo na sinasabi ni Maricar? Pagkuway seryosong tanong nito sa kanya. Ito na nga. Bakit? Hindi ba ganito ang ina-expect mong makita? Baka masyado lang pinasosyal nating Maricar ang pagkukwento sa'yo kaya akala mong malaking farm to. Yun bang dinarayo ng mga turista dahil sa magandang view? Pasensya na ha, pero hindi to ganun. Simpleng bukid at lupang taniman lang ito para sa amin. Pinaikot pa niya ang kanyang mga mata matapos magsalita, saka umiwas ang tingin dito at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi naman ganun na nasa isip ko. Sagot nito na parang ang dating sa kanyang tenga ay naiinis o naiirita ito. Matanong ko nga sa'yo, paano ba kayo nagkakilala ni Ating Maricar? Parang biglaan naman yata ang pagdating mo sa buhay niya. Tapos, magpapakasalagad kayo? Hindi agad sumagot si Benson. Sa halip ay tumigil ito sa paglalakad at naupo sa damuhan na kinaroroonan nila. Nagkakilala kami sa isang blind date. And since, pareho na namin gustong lumagay sa tahimik, kaya nagkasundo kami na magpakasal na agad. Pagkuway seryoso nitong pagkukwento. Ano?
Gulat na saad niya. Kakakilala niyo lang sa isa't isa tapos magpapakasal na agad kayo? Hindi ba kita bibiglaan yan sa mga desisyon niyo? Hindi naman kami basta-basta lang magpapakasal kung gano'n ang iniisip mo. Siyempre, may preparasyon din. At saka may sinabi ang kapatid mo na kailangan ko raw muna gawin bago ang kasal. Pamamanikan daw. Something na gano'n. Tapos kailangan ko raw tumulong sa mga gawain dito sa inyo. Katulad ng pagsisibak ng kahoy na paggatong at pagigib ng tubig. Talaga ba? Gumuhit ang abot ay ngangiti sa mukha niya matapos mabuo ang isang ideya sa kanyang isip. Iyon ba ang dahilan kung bakit pumunta ka rito kasi kahit wala si Ate Maricar? Pagpapatuloy niya. Ganun na nga. At saka para na rin makilala niyo ako ng lubusan at makilala ko rin kayong pamilya ni Maricar. Napatango-tango siya habang na-e-excite sa kanya naiisip. Sakto, mamayang alas 5, aalis si Papa kaya wala maglilinis sa mga kulungan ng baboy. Ikaw nang gumawa ha? Pakainin mo na rin sila. Pagkuway sabi niya rito. Ha? Ako? Oo, ikaw. Alam mo namang ako, kababae kong tao eh. Agad niya sagot ay nakanguso pa. Huwag kang mag-alala, sasamahan naman kita tuturuan ng mga dapat mong gawin. Siguro ay iniisip ng lalaki na madali lang ang gagawin kaya nauto niya ito at napapayag sa gusto niyang mangyari. Hanggang sa sumapit na ang alas 5 ng hapon at niyaya na niya itong pumunta sa maliit lang naman nilang babuyan. Hay! Saan mo dadalhin si Vincent ha? Baka isama mo yan sa mga kalokohan mo, Margie, umayos ka! Sita sa kanya ng ina nang paalis na sila ni Vincent. Diyan lang kami sa babuyan, ma. Hindi ba umalis si Itay? Kaya ako na muna maglilinis doon. Gusto raw niya manood at makita na rin ang mga alaga nating baboy kaya isasama ko. Sagot niya sa ina matapos itong lapitan. Gusto niya masiguro na hindi maririnig ni Vincent ang mga sinabi niya. O sige, basta wag mong papalapitin sa mga baboy ha. Bilyonaryo yan, Margie. Pinapaalala ko ulit sa'yo. Opo, ma, ako nang bahala. Matapos magsalita ay tumalikod na siya at niyaya na si Vincent patungo sa babuyan. Ang dami niyo namang baboy. Gulat na sad ng lalaki na makarating na sila doon. 6 nga lang yan eh. Nag-dispatch na kasi yung iba. Dispatch siya? Ano yun? Huwag ka na masyado matanong. Simulan mo ng paglilinis para hindi tayo abutin ng dilim dito. Seriously? Papaglinisin mo talaga ako ng mga yan? Oo nga. Walang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Mabuti ko nandito si Itay. Ang dumi-dumi niyan. Puro pa yata mga dumi yan. Pati ang mga baboy ang dudumi. Ipapaliguan mo rin kasi ang mga baboy na yan. What? Ano yan? Mga bata para paliguan? Teka, akala ko ba kaya ka pumunta rito para tumulong sa mga gawain dito? Gusto mong ma-fulfill ang tradisyong ginagawa ng mga lalaki dito sa probinsya namin sa pamilya ng babaeng pakakasalan, di ba? Oo nga, pero itong... Kasama yan, dahil gawain din naman yan eh. Matapos ang ilang minutong pagdedebate, ay nakumbinsi rin niya itong paliguan ng mga baboy at linisan ng kulungan. Habang pinapanood niya ito, ay halos hindi niya mapigilang mapatawa. Nagtagumpay siya sa kanyang plano at nauto niya ang lalaki. Pinagtitripan mo yata ako eh. Sa lubong ang kilay na sabi nito nang mahuli siya nitong tumatawa. Agad naman siyang tumigil at pinilit na magseryoso. Pagkamat tawang-tawa pa rin talaga siya. Hindi kita pinagtitripan no? Natatawa lang ako sa itsura mo. Sagot niya at tiningnan naman ng lalaki ang sarili nito. Basang-basa na ang suot itong pantalon at may putik na rin yon. Ganoon din ang suot itong t-shirt na puti pa naman. Hindi sinadya mo to. Pinagtitripan mo talaga ako. Parang naiinis na ito, pero binaliwala lang niya yon. Sa halip ay natawa na siya na malakas. Hindi na niya kaya pang pigilan ang sarili. Paano ba naman kasi pinaliguan mo talaga ang mga baboy na parang baby? Pwede ka naman gumamit na lang ng hose. Natatawa pa rin siya habang nagsasalita. Di sinasadya mo ang mangyari to sa akin. Dahil kung hindi, sa simula pa lang ituturuan mo na agad ako kung anong dapat gawin. Sagot nito at pagkatapos ay kinuha ang hose na nakakabit sa gripo at may tubig na umaagos. Walang sabi-sabing itinapat nito iyon sa kanya at pinaliguan din siya. Yan, maligo ka rin kasi mukha ka rin baboy eh. Inis pang sabi nito at pagkatapos ay lumabas na ito mula sa kulungan ng mga baboy. Anong sabi mo? Baboy ako? Ikaw nga, mukhang gorilya eh. Inis na inis din ang sagot niya. Ano ba nangyayari dito? Batang iingay nyo? Boses yun ng kanyang inang papalapit na sa kinaroroonan nila.
Natigilan na lang ito at nagmistulang estatwa na makitang itsura nilang dalawa ni Benson. Anong ginawa mo, Margie? Bakit ganyan ang itsura ni Benson? Nanlilisik ang mga mata ng kanyang ina habang nagsasalita at nakatitig sa kanya. Okay lang po ako, tita. Pinaliguan ko lang naman ng mga baboy at nilinisan ang kulungan nila. Magalang na wika ni Benson pero batid niyang paraan iyon ng lalaki para maisumbong siya sa kanyang ina. Por Diyos por santo naman, Benson. Sino ba nag-utos sa'yo na gawin mo yan? Sabi po kasi niya, hindi pwedeng gawain ito sa dalagang Pilipinang katulad niya. Kaya ako nang gumawa. Nakakaya naman po ko siya pang paglilinisin ko nitong baboyan eh. Kababae niyang tao. Anong hindi pwede? Siya nga laging gumagawa niyan. Pagkatapos sa magsalita ay sa kanya naman bumaling ng tingin ng ina. Mas lalo pang dumilim ang mukha nito at salubong na mga kilay habang nalilisik ang mga mata. Humanda ka sa akin, Margie. Hindi ka na naya sa ginawa mo. Galita saad nito at pagkatapos ay mahigpit itong hinawakan ng isa niyang braso at sinimulang hilahin patungo sa kanilang bahay. Sandali lang man, nasasaktan ako! Reklamo niya pero hindi yun pinansin ng kanyang ina hanggang sa makarating sila sa kusina ng bahay at doon siya nito sinimulang sermonan. Ano pa pumasok sa kokote mo at pinagawa mo yun sa kanya? Paulit-ulit ko pang pinaalala sa'yo na bilyonaryo yan kaya kailangan natin siyang tratuhin na parang hari. Pinutol na niya sinasabi ng kanyang ina. Di ba nga kaya siya pumunta rito dahil sa tradisyon ng probinsya natin na kailangan pagsilbihan ng lalaki ang pamilya ng babaeng pakakasalan niya? Wala nang gumagawa nun sa panahon ngayon, ano ka ba? Pero yun ang dahilan kung bakit siya nandito. At willing naman siyang gawin ng kahit anong bagay kaya bakit natin siya pipigilan? Nakakahiya nga, Margie. Mayaman siya kaya siguradong hindi siya sanay sa magawain dito sa probinsya, lalo na maglinis ng kulungan ng baboy. Ma, maganda nga yung ngayon pa lang ay mabisto na agad natin ang tunay na ugali ng lalaking yan, para malaman natin kung deserving ba talaga siya para kay ate. Ayaw din talaga niyan tumigil sa pangangatwiran hanggat hindi nagigets ng kanyang ina ang punto ng gusto niyang ipaabot dito. Paano kung saktan lang niya si ate? Paano kung pinaglalaruan lang pala niyang kapatid ko, ma? Tapos kapag nagsawa na siya, hiwalayan na lang at iiwan basta. Papayag ka ba na gano'n ang gawin na lalaki yan kay Ate Maricar? Iyon! Lumalabas na naman pala kasi ang pagkabiter mo. Tinutulad mo na naman kasi siya sa dati mong boyfriend na niloko ka lang at iniwan. Matapos malaman na isa ka lang probinsyana at anak ng magbababoy. Napatango-tango pansabi ng kanyang ina. Pare-pareho lang naman talaga ang kulay ng mga lalaking katulad niya, ma. Malamang may kailangan lang yan kaya pakakasalan niya sa Ate Maricar. Mapait ang ekspresyon na sagot niya. Tandaan mo, ma, walang tangang bilyonaryo magkakagusto sa babaeng probinsyana. Simple lang at walang yaman na ipagmamalaki sa buhay. Sa mga istorya lang nangyayari ang ganun. Huwag mo nilalahat, Margie. Nakikita ko naman kay Benson na sincero talaga siya at mabuting tao. Hindi siya manloloko kagaya ng iniisip mo. Matigas ang boses na sabi ng kanyang ina. Pagkuway may naalala ito bigla kaya dali-dali itong tumalikod sa kanya. Hindi ko pa pala siya nasabihan na maligo na at magpalit ng damit. Pagkasabi, agad itong humakbang palabas ng kusina, subalit pagtapat ito sa pinto ay natigilan na lang ito bigla. Benson, kanina ka pa ba nandyan? Katulad ng kanyang ina ay natigilan din siya at napatingin sa dako kung saan ito nakabaling. Naroon nga ang lalaki, nakatayo at sa palagay niya ay narinig dito lahat ang mga sinabi niyang hindi maganda tungkol dito. Maglinis ka na ng sarili mo at magbihis. Patuloy ng kanyang ina nang wala itong narinig na sagot mula kay Benson. Pagkatapos ay inakay nito ang lalaki patungo sa banyo. Pagkatapos ng tagpong yon, ay nagkulong na muna siya sa kanyang kwarto. Kahit tinawag na siya ng kanyang ina para kumain, ay hindi pa rin siya lumabas. Hanggat maaari ay ayaw na muna niya makita si Benson. Naalala niya lang kasi ang panlilokong ginawa sa kanya ng dati niyang kasintahan na mayaman din katulad ito. Isa pang dahilan ay medyo nagigilty din siya sa hindi magagandang salitang binitawan niya laban kay Benson kahit hindi pa naman niya ito lubusang kilala. Lumabas lang siya ng kwarto at kumain ng matansya niya na wala ng tao sa dining area. Gusto niya ay mag-isa lang siyang kakain. Pagkatapos kumain, ay lumabas siya ng bahay at naupo sa upuang kahoy na nasa ilalim ng punong mangga. Tumingala siya at pinagmasdan ang kagandahan ng langit. Sa ganong paraan niya nare-relax ang sarili at pansamantalang nakakalimutan ang mga pangit na nangyari sa nakaraan niyang buhay pag-ibig. Tama ka.
May dahilan nga kung bakit ko pakakasalan ng kapatid mo. Hindi dahil sa may relasyon kami o mahal namin na isa't isa. Bahagya siya nagulat na marinig ang boses ni Benson na kasalukuyan na nakaupo sa tabi niya. Alam ko. Nakanguso niyang sagot. Sa blind date lang naman kayo nagkakilala eh. Kaya obvious lang na wala kayong relasyon at sigurado rin na wala kayong nararamdaman para sa isa't isa. Pagkatapos magsalita ay seryoso siyang humarap dito at nagsalubong ang kanilang mga mata. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ba talagang dahilan at pakakasalan mo ang ate ko. Simple lang naman ang dahilan. Seryoso ring sagot nito. Gusto ko na mag-asawa. Gusto ko, may kasama na ako sa buhay. May magpapahinahon sa akin kapag nagagalit ako at nagwawala. Yun bang kaya akong pagtiyagan at kalaunan ay mabagong ugali ko mainitin ng ulo at bugnutin. And it happens na ang kapatid mo si Maricarang natagpuan ko. At sa tingin ko naman ay okay siya at magkakasundo talaga kami. Paano kung hindi magawa ni ate ang mga gusto mo mangyari? Paano kung hindi niya mamita mga expectations mo? Hihiwalayin mo ba siya at iiwanan? Kumpronta niya habang nakatingin siya ng diretso rito. Dahil ba sa nangyari sa nun, kaya wala ka ng tiwala sa mga lalaki, lalo na sa katulad kong mayaman? Imbes ay tanong nito sa kanya. Totoo naman eh. Kayong mayayaman kapag nakuha na ninyong gusto niyo sa babae, iiwanan niyo lang ng basta-basta. O kaya kapag hindi nasunod ang gusto niyo, hihiwalan niyo na lang bigla kahit walang sapat na dahilan. Inis na sagot niya. Ano ba kasi ang nangyari? Usisa nito. At bakit ko naman ikukwento sa iyo nakaraan ko? Close ba tayo? Para mas maintindihan kung sitwasyong pinagdadaanan mo. Pero okay lang kung ayaw mong magkwento. Ayoko nang pag-usapan pa tungkol sa nakaraan ko, lalo nang tungkol sa mayaman lalaki ng loko sa akin. Hindi nga nagkwento si Margie kay Benson, pero kahit papano ay gumana ang loob niya sa lalaki. Naramdaman niya na sincero ito at gusto talagang pakinggan ang kwento ng buhay niya. Nakita niya rin na may taglay rin itong kabaitan, kaya sa kabilang banda ng kanyang isip, nabuo ang planong tulungan ito sa problemang sinasabi nito. Sa mga sumunod na araw ay lagi na niya itong sinasamahan at tinutulungan sa mga gawain nito. Pagkatapos ay nagkukwentuhan sila. At syempre, hindi nawawala ang pangasar na lagi niyang ginagawa rito. Sa una ay napipiko nito, pero parang habang lumilipas ang araw, ay parang nasasanay na rin ito sa kanya. So far so good ka na, Mr. Benson Banal. Kaunti na lang at ma-overcome mo na ang pagiging war freak mo. Nakangiti pa siya habang pinupuri ang lalaki. Isang araw, habang nagpapahinga sila matapos ang paglilinis sa babuyan. Ang lahat ng to dahil sa tulong mo, Margie. Kaya nagpapasalamat ako sa'yo. Seryosong sabi nito habang nakatingin sa kanya. Kapag naging mag-asawa na kami ng kapatid mo, magiging madali na ang lahat. Maiwasan namin ang palagi ang pag-aaway. Hindi na ako mapipiko ng basta-basta kasi sa'yo pa lang, nasanay na ako. Hindi siya sumagot at umiwas silang ng tingin dito. Sa hindi niya may paliwanag na dahilan, ay parang may biglang kumurot sa puso niya. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang instrumento para rito. Hindi naman siya nagrereklamo, pero parang naghatid yun ng kakaibang kirot sa kanyang puso. Okay ka lang ba, Margie? Naramdaman niya ang pag-alala sa boses ni Benson kaya napatingin siyang muli rito at nagsalubong ang kanilang mga mata. Bigla siya napahawak sa kanyang dibdib na maramdaman ang biglang pagbilis ng kabog niyon. Hindi mo ba alam na magkaibang ugali namin ni Ate Maricar? Pagkuway sambit niya kasabay ng pag-iwas niya ng tingin dito. Hindi, pero importante ba na alam ko tungkol sa bagay na yun? Medyo clingy yun, si ate, at seryoso pagdating sa relationship. Lagi ko nga siyang inaasar na kaya hindi siya nagkaka-boyfriend kasi boring siyang kasama. Wala man ang sense of humor. Imbes ay nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag dito. Samantalang ako, mapang-asar na babae. Gusto ko makipagharutan lagi, makipaghabulan at makipagtawanan. No wonder na madali kang makagana ng loob. Masaya kang kasama, Margie. Kahit panghabang buhay pa, hindi ako magsasawa na makasama ka. Natigilan siya sa huling sinabi nito, kaya muli siya napatangin dito. Yung lalaki magiging asawa mo, siguradong hindi magsasawa sa'yo. Agad na pagbabago ng statement ni Benson. Pagkatapos ay tumayo na ito at nagiyang umuwi. Hindi naman siya kumilos at nanatiling nakaupo. Nakahawak na naman siya sa kanyang dibdib at dinadama ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso.
Ano ba nangyayari sa akin? Pabulong niyang tanong sa sarili. Ramdam din niya na parang umiinit ang kanyang pisngi, kaya naisa po niya roon na magkabilang palad. Ayaw mo pa bang umuwi? Napukaw ang atensyon niya na marinig si Benson. Hindi pa pala ito dumiretso sa paglalakad at hinihintay siya. Ano na kaya nangyari kay ate? 2 linggo na lumipas pero wala pa rin balita sa kanya. Ayaw na ba niyang umuwi? Nagbago na bang isip niya? Mahinang sambit niya. Anong sabi mo? Kunot noong tanong ni Benson. Gusto mo bang bisitahin muna mga tanim na ampalaya ni Itay doon sa dulo ng lupain namin? Sa halip ay tanong niya rito. Hanggat maaari kasi ay ayaw niyang umuwi na ganoon siya. Gusto niyang maibalik muna sa normal ang sarili bago sila umuwi ng bahay. Sure, maaga pa naman eh. At saka hindi pa ako nakakapunta doon. Agad na sang-ayon ni Benson. Pagkuway, tumayo na siya at nagsimulang maglakad. Sumunod naman agad ang lalaki sa kanya. Pero habang naglalakad sila, ay natahimik na siya at hindi nagsalita. Sinubukan makipagkwentuhan ni Benson sa kanya pero nanatili siyang tahimik. Halos hindi niya nga ito napapansin o naririnig. Nag-aalala kasi siya sa kakaibang nararamdaman niya. Paano kung nahuhulog na ako sa kanya? Hindi to pwede, hindi. Pabulong na saway niya sa kanyang sarili. Tinapik-tapik pa niya ng bahagi ang sariling pisngi para gisingin ang sarili. Sinasabi ka ba? Narinig niya ang tanong ni Benson. Dahilan para matigilan siya at biglang mapatingin dito. Kanina ko pa napansin na parang bigla kang nawala sa sarili at ang pisngi mo baka tamumula. Patuloy nito sa pag-uusisa, dahilan para tuluyan na siyang mataranta at para bang nablangko na ang isip. Bakit mo kasi sinasampalan sa sarili mong pisngi? Yan tuloy, namumula na. Parang nanenermo na sabi nito at lumapit pa sa kanya para tignan ang magkabila niyang pisngi. Normal mo bang ginagawa to? Sinasampalan sa sarili? Patuloy pa rin ni Benson at sa pagkakataong yon ay nakahawak na ito sa ibabang parte ng baba niya habang tinitignan ang magkabila niyang pisngi. Sobrang magkalapit na ang kanilang mga mukha at hindi naman niya maiwasang mapatitig dito. Parang hindi na niya makontrol ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso at kapag tumagal pa sila sa ganoong posisyon ay baka himatayin na siya. Ano ba talaga nangyayari sa'yo, Margie? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Sa pagkakataong yon ay puno na ng pag-alala ang boses ng lalaki. Meron. Kaya please, dumistansya ka muna sa akin. Medyo mahina ang boses sa sagot niya. Pinipilit niyang umaktong normal sa harapan nito, pero mukhang mahihirapan siya dahil sa sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso. Mabuti na lamang at biglang bumuhos ang ulan, kaya dali-dali nitong nailayo ang mukha sa kanya at naghanap ng masisilungan. May kubo doon sa gitna ng taniman ng palaya, doon tayo sumilong. Wika niya matapos niyang matauhan at tinuro sa lalaki ang sinasabi niyang kubo. Tara, punta natin. Agad naman sagot nito at pagkatapos ay hinawakan nito ang isa niyang kamay at hinila siya patungo sa kubo. Ilan sandali pa ay lumakas na ang ulan. Kaya nagmadali na sila tumakbo. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ay bigla siya nadulas at buntik nang bumagsak sa lupa. Mabuti na lamang at nasalos siya na matitipunong bisig ni Benson. Salamat. Medyo nahihiya pang sambit niya. Bubuhatin na lang kita. Sagot naman ito, kasabay ng pagkarga nito sa kanya na parang bata, saka nagmamadaling nagtungo sa kubo na sisilungan nila. Habang buhat siya na lalaki ay hindi niya magawang alisin ang pagkakatitig dito. Kaya ang pag-alala niya na baka mahuhulog siya dito ay tumindi pang lalo. Naitanong pa niya sa kanyang sarili kung paano niya yun haharapin. Bumalik lang siya sa realidad ng ibaba na siya ni Benson. Nasa loob na pala sila ng kubo, nakasilong na sila. Kaya lang ay basang-basa na rin ang ulan ng mga suot nilang damit at ang agad na ginawa ng lalaki ay hubarin ang suot nito. Kaya tuluyan ang na-expose sa kanya ang matipuno nitong katawan na pang supermodel ang dating. Halatang regular itong nag-workout. Paano yan at basang-basa din ang suot mong damit? Tanong nito nang pasadahan siya ng tingin. Ngunit pagdating sa kanyang dibdib ay bigla itong tumigil at sandaling nag-stay roon ang mga mata nito. Saka lang niya napansin na basang-basangan suot yung damit at bumabakat na magandang hubog ng kanyang katawan. Maligo na lang kaya tayo sa ulan. Patuloy nito, subalit hindi siya sumagot. Sa halip ay tumalikod siya rito para makaiwas ng tuluyan.
Pero ilang sandali lang ay naramdaman niya ang marahang paghawak nito sa magkabila niyang balikat. Anong ginagawa mo? Halos pabulong na tanong niya rito. Hindi niya rin may paliwanag ang sarili nang tila nagpatianod lang siya at hindi umalma sa ginawa nito. Lalo na nang paharapin siya nito hanggang sa muling nagsalubong ang kanilang mga tingin. Gusto kong sagutin mo ng totoo ang itatanong ko, Margie. May nararamdaman ka rin bang kakaiba para sa akin? Bumibilis din ba ang tibok ng puso mo kapag nagsasalubong ang mga tingin natin? Sobrang excitement din ba nararamdaman mo kapag magkasama tayo na para bang ayaw mo na matapos ang araw? O kaya hinihiling mo na lang na sana tumigil na muna ang pag-ikot ng mundo? Hindi siya nakasagot at nanatili lang na nakatitig dito. Hindi niya masabi na ganoon nga nararamdaman niya. Kailangan ko marinig ang sagot mo, Margie. Para matahimik na rin ako, tumigil na sa kakaisip na. Bakit? Ganun din ba nararamdaman mo para sa akin? Putol niya rito. Nanatili pa rin sila nakatitig sa isa't isa. Hindi muna ito sumagot at tumakbang lang ng isa palapit sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi. Paano ko sabihin ko sa'yo? Ganun nga nararamdaman ko. Paano kung nahuhulog na ako sa'yo, Margie? At sa mga sandaling ito, wala akong ibang gustong gawin kundi hagkan ng iyong mga labit dami na matatamis mong halik. Ramdam niya na seryoso ito at sincero sa mga salitang binitawan, kaya hindi na rin niya napigilan ang sarili. Hindi na niya hinintay pa na laki sa susunod nitong gagawin at siya na mismo ang naglapit ng mga labi niya sa mga labi nito. Mabilis na tinugunan ni Benson ang halik, nilasap nila ang matatamis na labi ng isa't isa, hanggang sa naging mapusok at pareho na sila nag-init. Ilang sandali pa ay nakita na lang niyan sarili na wala ng damit at tanging panloob na lang ang nagsisilbing takip sa kanyang dibdib. Handa na nilang iakyat sa susunod na level ang eksenang yon at pagbibigyan ng mga sarili sa gustong mangyari. Nang may narinig silang boses mula sa labas ng kubo. Anong ginagawa niyo mga damuho kayo? May diin at pasigaw na tanong ng kanyang ama na kasalukuyan na naglalakad palapit sa kinaroroonan nila. Dali-dali niyang dinampot ang kanyang damit, pero huli na ang lahat dahil nasa harapan na nila ito. Gayunpaman ay isinuot pa rin niya yon. Walang hiya kang lalaki ka. Gusto mo pa yatang tuhugin ang mga anak ko? Galit na sabi ng kanyang ama, kasabay ng pagpapakawala nito na malakas sa suntok na direktang tumama sa bibig ni Benson. Dumugo ang labi ni Benson. Bumagsak din ito at uulitin pa sana ng ama niyang ginawa pero hinarangan na niya ito. Tama na po, itay! Ako po may kasalanan. Inakit ko siya kaya humantong kami sa ganito. Naiiyak na saway niya sa kanyang ama. Hinawakan din niya ang kamay nito para masigurong hindi na nito masasaktan pa si Benson. Oh, ganon. Hindi ka na nahiya. Alam mo namang fiancé yun ng kapatid mo, tapos ganyan na gagawin mo. Galit na sabi ng kanyang ama. Umuwi ka na sa bahay, dalian mo! At ikaw naman lalaki, lumayas ka na sa lugar na to at huwag ka na magpapakita pa sa amin. I'm sorry, Benson. I'm really... Hindi pa siya tapos sa kanyang sinasabi nang hilahin siya ng kanyang ama palabas ng kubo. Wala itong pakialam kahit malakas pa rin ang ulan at dire-diretso lang sa paglalakad. Hanggang sa makarating na sila sa bahay ay patuloy pa rin siyang hinila nito papasok sa kanyang kwarto. Diyan ka lang at huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Nanggagalaiti pa rin sa galit at sabi ng kanyang ama. Ano ba nangyari, Ramon? Pwede ba magpaliwanag muna kayo sa akin? Hindi ba na lang kayong uuwi na ikaw galit na galit tapos si Margie umiiyak? Naguguluhan at nag-aalalang wika ng kanyang ina habang pilit na pinapakalma ang ama niya. Yang anak mo si Margie. Nahuli ko na nakikipaghalikan kay Benson. Hindi na nahiya. Galit na tugon ng kanyang ama pero nanatili pa rin kalmado ang kanyang ina. Lumapit ito sa kanya at hinaplos ng isa nitong kamay ang pisngi niya. Totoo ba sinasabi ng iyong itay, ha, Margie? May ginawa ba kay ni Benson? Hindi siya sumagot. Iniyuko lang niya ang kanyang ulo at pagkatapos ay napahagulhol na. Parang naawa naman sa kanyang ina kaya niyakap siya nito at hinaplos-haplos sa likod. Mabuti pa magbihis ka na muna anak, basang-basa ka oh. Puno ng pag-aalalang wika nito. Sinunod naman niya ang sinabi ng ina. Ilang sandali pa'y narinig nilang pasigaw na boses ng kanyang ama. Bumalik na rin si Benson at malinaw niyang narinig mula sa ama na pinapalayas na ito oras mismo. Kapag hindi ka pa kumilos, ay talagang babalatan kita ng buhay gamit ang matalas kong itak.
Pasigaw pa ring sabi ng kanyang ama sa lalaki. Huminahon ka nga, Ramon. Pag-usapan natin ito ng maayos, hindi yung dadaanin mo sa init ng ulo. At saka hindi mo ba nakikita na sobrang lakas ng ulan? Saway ng kanyang ina sa halos pasigaw ring boses. Okay lang po, tita. Tinawagan ko na po ang kapatid ko. Susunduin na po nila ako. Kukunin ko lang po mga gamit ko tapos sa labas ko na sila hihintayin. Mahinahon namang sabi ni Benson. Pagkatapos niyang marinig ang mga salitang iyon mula sa lalaki, ay parang nadurog bigla ang puso niya. Nagigilty siya pero hindi naman niya maiwasang magpakatotoo sa kanyang sarili. Mabuti naman kung ganon. Sagot ng kanyang ama sa halos pasigaw pa ring boses at pagkatapos ay nagsimula na nga maglakad si Benson palabas ng kanilang bahay kahit malakas pa ang buhos ng ulan. Wala siya nagawa kundi dungawin lang ito mula sa bintana ng kanyang kwarto at ihatid ito ng tanaw. Palabas na ito ng gate nilang gawa sa kawayan na lingunin siya at nagsalubong ang kanilang mga mata. Kita niya lungkot sa ekspresyon nito. Halos magdamag na wala siyang ibang ginawa kundi umiyak at magkulong sa kwarto. Hindi na rin siya kumain hanggang sa makatulog na lang siya na mag-uumaga na. Nagising na lang siya nang maramdaman ang marahang paghaplos sa kanyang balikat ng kung sino'y tumabi sa kanyang higaan. Ate Maricar, nakauwi ka na? Gulat na tanong niya matapos lingunin na may-ari ng kamay na humaplos sa kanyang balikat. Anong oras ka na ba natulog at mag-alas 11 na hindi ka pa rin bumabangon? Pilit ang ngiti na tanong nito sa kanya. At ano tong nabalitaan ko kay mama na halos magdamag ka raw umiyak at nagulong lang dito sa kwarto? Hindi ka rin kumain, mabuti na lang at hindi ka nilagnat dahil nagpabasa ka rin daw sa ulan. Dagdag pa nito. Hindi siya sumagot. Sa halip ay yumakap lang siya rito habang humihikbi. Hanggang sa napayak na naman siya at tuluyang napahagulhod. Yan ka na naman. Pag-alo nito sa kanya habang hinahaplas sa likod niya. Patawarin mo ako, ate. Ang laki na kasalanan na gawa ko sa'yo. Patawarin mo ako. Wika niya sa gitna ng mga paghikbi. Shh, huwag mo sabihin yan, Margie. Wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan kaya ako ang dapat asisihin. Seryoso naman sabi nito matapos kumawala sa pagkakayakap sa kanya at hinawakan na magkabila niyang balikat. Paanong ikaw ang may kasalanan ako nga nang akit sa fiancé mo? Makinig ka sa akin, Margie. Alam mo ba na habang nasa Italy ako, halos mabaliw na ako sa kakaisip kung anong idadahilan ko sa'yo, kina mama at papa at lalong-lalo na kay Venso na pumunta talaga rito para gawin ang tradisyon bago ang kasal. Anong ibig mo sabihin, Ate Maricar? Naguguluhang tanong niya rito. May nangyari sa Italy, Margie. Bakit, ate? Ano nangyari sa'yo sa Italy? Sa pagkakataong iyon ay sobrang pag-alala na ang nararamdaman niya para sa kapatid. Bumitaw ito sa kanya at umayos ng upo. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga saka nagsimulang magsalita. Yung amo ko nakasama ko sa business trip sa Italy. Matagal na rin palang may gusto sa akin. Di ba nakwento ko sa iyo dati na sobrang crush ko na ng amo kong yun? Pero dahil sa paniniwalang malabo na magkatuluyan kami, kaya kinalimutan ko na lang. At itinuon ko ang atensyon ko sa pakikipag-blind date. Totoo ba naririnig ko, ate? Halos hindi makapaniwala ang sambit niya. Pero hindi nito pinansin ang reaksyon niya. Nagpatuloy lang ito sa pagkukwento. Yung business trip, ginawa lang pala niyang dahilan para mag-solo ko at makapag-confess siya sa akin. May pagkatorpe rin kasi ang lalaking yon, kaya kailangan na matinding preparation para magawa niyang confession of love para sa akin. At ako naman tong si Marupok na madaling nahulog sa mga inihanda niyang sorpresa. Teka lang ate, alam niya ba tungkol kay Venson? Ipinagtapat ko na sa kanya ang lahat, kaya nga sumama siya sa akin hanggang dito para tulungan ako magpaliwanag kina mama at papa, sa'yo na rin at kay Venson sana kung inabutan pa namin siya rito. Anong sabi mo ate? Nandito siya sa bahay ngayon? Nandito ang amo mo na ngayon ay lover mo na? Tanong niya na halos hindi malaman kung anong magiging reaksyon sa kanyang mga natuklasan. Hindi niya maintindihan kung lungkot ba o saya kanyang nararamdaman. Oo nga Margie, nandito siya sa bahay. Nakausap na nga namin sina mama at papa. Nalaman ko na rin ang mga nangyari dito. Tumigil muna ito sa pagsasalita, pagkatapos ay huminga ng malalim saka nagpatuloy.
Although hindi tama, pero nung nalaman ko na may namumuong pagkakaunawan sa pagitan ninyo ni Benson, kahit papano nakahinga ako ng maluwag at nabawasan ng mga alalahanin ko. Hindi na siya nagsalita at tumayo na lang mula sa kama. Pagkatapos ay dahan-dahan siya naglakad palabas ng kwarto at sinilip ang lalaking tinutukoy ng kanyang ate, nakasalukuyang nasa sala at kausap ng mga magulang nila. Hi! Nakangiting bati sa kanya ng lalaki na mapansin siya nito. Bumangon ka na pala, Margie. Halika rito at makilala mo ang lalaking isinama ng ate mo rito sa bahay. Ang kanyang ina naman na nagsalita na hindi na hinintay pang makasagot siya. Dali-dali na itong lumapit sa kanya at inakay siya patungo sa sala. Siya si Andre Rubio, ang long-time boss ko na ngayon ay boyfriend ko na. Pagpapakilala ni Maricar na sumunod din pala sa kanya at dali-daling naupo sa tabi ng lalaki. Hindi nito maitago ang sayang nararamdaman dahil nakangiti pa ito habang nagsasalita at ang isang kamay nito ay ipinulupot pa sa braso ng lalaki. Magandang umaga po. Medyo nahihiya pang bati niya sa lalaki. Naipaliwanag na ni Maricar sa amin ang lahat-lahat. Sabad ng kanyang ina. At sabi ko nga sa kanila, kausapin pa rin nila si Benson para sa ikatatahimik ng lahat. Ang dapat yung gawin ay papuntay niyo ulit dito ang Benson banal na yun para magkaharap-harap tayong lahat. At saka may atraso pa siya sa akin na kailangan niyang pagbayaran. Sabi naman ng kanyang ama sa seryoso at matigas na boses. Ramon, please, hindi pa sinabi ko na sa'yo na huwag mo nang pag-initan si Benson. Wala rin naman nangyari sa kanila ni Margie at saka lumalabas sa biktima rin siya rito. Saway ng kanyang ina. Hindi ko naman siya sasaktan, Winnie. Aalamin ko lang kung ano ng plano niya pagkatapos ng ginawa niyang paggugulo sa damdamin ng ating anak na si Margie. Agad na umangal ng kanyang ama at hindi na yun sinagot pa ng kanyang ina. Ano ba sa tingin niyo mga anak? Mas okay ba kung papupuntahin ulit natin dito si Benson? O kayo na lang pupunta sa Maynila para kausapin siya? Baling ng kanyang ina sa kanya at kapatid na si Maricar. Mas okay po sana kung siya ang pupunta rito para maayos na rin po kung ano man ang lusot na iniwan niya rito gaya ng sinasabi ni Tito Ramon. Si Andre ang nagbigay ng suwestyon. Buti kung bumalik pa yun dito. Napahiyan eh. At saka kahit paano nasaktan din yun sa ginawa niya sa kanya. Nakanguso namang wika niya at pagkatapos ay pasimple niyang inirapan ng kanyang ama. Ako na lang ang kakausap sa kanya, bunso. Sasabihin ko na lang na umuwi na ako at kailangan namin makapag-usap na masinsinan. Ang ating Maricar naman niya ang nagsalita. Hindi pa naman niya alam ang tungkol kay Andre kaya siguradong pupunta siya rito kapag pinakiusapan ko. Ganon na nga ang ginawa ng kapatid niya at hindi naman ito nahirapan. Bumiyahe agad si Benson pabalik sa probinsya nila dahil gusto rin daw nitong ayusin ang gustotan na gawa nito sa kanilang pamilya. Palubog na ang araw nang dumating si Benson. Nakaupo siya sa upuang kahoy na nasa ilalim ng punong mangga, pero parang hindi man lang siya nito napansin dahil nilagpasan lang siya nito. Hoy! Inis sa tawag niya matapos itong harangan. Tumigil naman ito sa paglalakad. Bulag ka ba o gusto mo lang talaga akong iwasan? Dito na nga ako umupo sa ilalim ng punong mangga para mapansin mo pero nilagpasan mo lang ako. Margie, please, saka na lang tayo mag-usap kapag... Ano bang dahilan na pagpunta mo rito? Bakit ka ba bumalik? Kompronta niya rito habang sinasama nito ng tingin. Bumalik ka ba dahil sa kapatid ko o dahil sa akin? Hindi agad ito nakasagot na parang naguguluhan pa rin. Kaya naman hinawakan niyang isa nitong kamay at hinila palayo sa kanilang bahay. Ngayon mo sabihin sa akin kung ano ba talagang totoo mong nararamdaman. Kung anong dahilan at bumalik ka rito. Makikipag-ayos ka ba sa kapatid ko at itutuloy pa rin ang kasal sa kanya? Diretso ang tingin niya sa mga mata ni Benson habang kinokompronta ito. Hindi niya mapigilang mangilid ang kanyang mga luha dahil sa pag-aakalang nagdadalawang isip pa rin ito at iyong nangyari sa kanila sa kubo ay dala lamang ng pagdanasa at init ng katawan. Hindi agad ito sumagot. Sa halip ay humakbang ito ng isa palapit sa kanya hanggang sa maabot na siya nito at hinawakan na magkabila niyang pisngi. Yung nangyari sa atin sa kubo, may dahilan yun. Hindi dahil sa bigla ako naakit sa katawan mo. Anong ang dahilan, Benson? Sabihin mo na sa akin ngayon. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ako sa buhay mo. Kung may patutunguhan ba ito nangyayari ngayon sa puso ko? Gusto kita, Margie. Ramdam niya ang pagkatsinsero ni Benson at ang mga salitang yon ay tila ba musika sa kanyang tenga.
Kaya naman unti-unti na siyang kumalma at natigil na rin ang pag-aalala niya ng sobra. Sa maikling panahon na nagkasama tayo rito, nahulog ang loob ko sa'yo. Malaki ang naging impact sa akin ng pagiging masayahin mo at mapang-asar. Yung mga harutan natin, paghahabulan sa bukid at paglalaro sa mabuyan, tumatak talaga sa akin. Bagong experiences yun para sa akin na hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko. Bugnutin ka kasi at mainitin ng ulo. Nakangusong wika niya. At nabago yun ang pagiging makulit at mapang-asar mo. Agad naman itong sagot. At sa pagkakataong yon ay napangiti na siya. Hanggang sa hindi na niya napigilan pa ang sarili at napayakap na mahigpit dito. Pero kailangan ko munang ayusin ang gusot na to. Kaya ako bumalik dito para kausapin ang kapatid at mga magulang mo. Sasabihin ko sa kanila ang totoo ko nararamdaman at ihilingin ko rin na sana payagan nila tayo sa ating relasyon. Patuloy ni Venson habang hinahaplos ng marahan na likod niya. Paano kung hindi sila pumayag? Susuko ka ba agad? Nakangusong tanong niya rito. Of course not. Agad itong sagot. Pagkatapos ay kumawala na siya mula sa pagkakayakap dito at muli sila nagkatitigan. Ano mo na maging resulta ng pakikipag-usap ko sa kanila? Wala pa rin magbabago sa nararamdaman ko, Margie. Ngayon lang ito nangyari sa buong buhay ko. Yung halos lumuwa ng puso ko sa sobrang excitement kapag kasama ka. Yung halos mapunit ang bibig ko kakatawa din sa kakulitan mo. Kaya hindi ko ito palalampasin. Ilalaban ko ito hanggang sa dulo, Margie. Thank you, Venson. Asahan mong ganun din ang gagawin ko. Seryosong sagot niya at may ilang butil pa ng luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Pero dulot iyon ng sobrang sayang nararamdaman. Pagkatapos ng usapan nila ay magkasama na silang pumasok sa loob ng bahay. Sinamahan niya itong humarap sa mga magulang niya at kapatid. Kitang-kitang pagtataka sa ekspresyon nito nang mapansin si Andre na nasa tabi ni Maricar at nakapulupot pang isang kamay ng kapatid niya sa braso ng kasintahan nito. May tatanong ako sa iyo, Venson. Seryoso at matigas ang boses sa pagsisimula ng kanyang ama at itinuon naman dito ni Venson ang buong atensyon nito. Ngayong hindi na matutuloy ang kasal ninyo ni Maricar, ano ang plano mong gawin? Ano po ang ibig niya sabihin? Nagtatakang tanong ni Venson. Alam ko may namamagitan sa inyo ni Margie, kaya tinatanong kita kung ano ba ang plano mo sa kanya. Paninindigan mo ba siya o paasahin lang? Totoo pong may nararamdaman ako kay Margie at ganun din po siya sa akin. Paninindigan ko po yun, kaya nga po ako bumalik dito para... Pinutol muna ni Venson ang pagsasalita at bumaling ng tingin kay Maricar. Venson, ito nga pala si Andre, kasintahan ko. Medyo nahihiya pang pagpapakilala ni Maricar. Patawarin mo ko. Maraming nangyari nung nasa Italy kami. Pero maniwala ka, hindi ko talaga sinasadya na lokohin ka. Ano bang nangyayari? Hindi ko maintindihan. Medyo naguguluhan pa ring tanong ni Venson, pagkuway sa kanya naman ito bumaling ng tingin. Noong mga sandaling nahuhulog tayo sa isa't isa, ganun din ang nangyari sa kanila, Venson. Siya ang sumagot sa katanungan nito at mukhang naintindihan na nito kung ano ang sitwasyon. Actually bro, matagal na ako may gusto kay Maricar. May pagkatorpe lang talaga ako kaya hindi ko magawang umamin sa kanya. Pero nung nalaman ko na nakikipag-blind date siya at may plano na lumagay sa tahimik, gumawa agad ako ng paraan. At yung business trip sa Italy na naisip kong chance para mag-confess sa kanya. Sumabad naman si Andre bilang dagdag sa paliwanag na sinabi niya. Napatango-tango si Venson at napansin niya na bahagya itong huminga, na para bang meron itong isang malaking problema na sa wakas ay nalutas na. Ngayong malinaw na sa iyo ang sitwasyon, tatanungin ulit kita, Venson. Ano nang plano mo kay Margie? Madiin ang tanong na yon ng kanyang ama habang mariing nakatitig kay Venson. Kung ako ang iyong tatanungin, ang gusto ko po ay pakasalan agad si Margie. Ayoko na mawala pa siya sa buhay ko. Seryosong sagot ni Venson na bahagyang ikinabigla ng lahat ang nandun, kabilang siya. Hindi nila inakala na ganun palang nasa isip ng lalaki. Mukhang hindi yata pwede kasi plano na rin naming magpakasal ni Andre. Once na magkaayos tayong lahat. Sabad ni Maricar na nakangiti pa rin dahil sa tuwang nararamdaman. Pwede naman double wedding di ba, Naitay? Hindi papatalo niyan sabad. Kayo na ang bahala kung ano mga gusto ninyo. Matanda na rin naman kayo. Basta mahalaga sa amin masaya kayo.
Ang kanyang ina ang sumagot. Maging ang kanyang ama ay mukhang satisfied na rin na masaya siya at ang kapatid niyang si Maricar, kaya hindi na rin ito tumutol sa gusto nilang mangyari. Matapos ang ilang buwang preparasyon ay nangyari nga ang engranding double wedding. Masaya ang lahat, lalo na mga magulang niya, pagkamat lilisanin nila ang munti nilang bahay at maiiwan ng mga ito. Kahit may mga sarili na silang bahay ay hindi pa rin naman nila nakakalimutang bumisita ng regular sa mga magulang nila. Lalo na nang biyayaan sila ni Venson na isang cute na batang lalaki. Kada katapusan ng buwan ay dinadala nila ang bata sa lolo at lola nito. At ang harutan at pagmamahala nila ni Venson ay nanatili pa rin katulad nung nagsisimula pa lang silang mahulog sa isa't isa. Kung minsan nga ay naniniwala siyang dinala lang talaga ng tadhana si Venson sa buhay ng ate niya para i-deliver sa kanya. Buti na lang talaga at nagkakilala ang mga ito. Kung hindi, baka malungkot pa rin ang buhay niya hanggang ngayon. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!